Para sa trending balita, PCSO humaharap sa isang kontrobersya na di umano'y peke at edited ang nanalo sa mega jackpot na 690 million sa loto. Narito ang mga lotong-loto na pangyayari. Pinangunahan ni Senator Rapi Tulfo ang investigasyon sa Senado sa di umano'y edited na larawan ng nanalo sa loto. At narito po ang mga pangyayari. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? Ito ang trending na larawan na kumakalat ngayon sa social media. Kuha mismo sa loob ng opisina ng PCSO at hindi naman nila itinanggi na inedit nga ang naturang larawan. We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inaamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Kung sinasabing pinalitan ng original na clothing ng nanalo ng mega lotto jackpot na 690 million sa loto, sino ang babaeng nasa larawan? Ito nga kaya ang tunay na nanalo at bakit may ganitong larawan? Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. So, sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Kung totoong tao ang nanalo sa mega lotto jackpot na 690 million, ano ang ibig sabihin ng larawang ito? Ikaw mismo, masasabi mo ba na edited din ang larawang ito? Comment lang sa ating comment section at malay mo, ikaw ang susunod na manalo sa loto. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure lahat na po on record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, given on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pa ang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. Marami po ang nagduda dahil sa mga pangyayari ngayon. Ano po? Kayo ba mismo kung kayo ay tumataya ng loto? Ano po ang reaksyon nyo dito sa bagay nito? Kung tumataya ka ng loto, maniniwala ka pa ba dahil sa mga nangyari? Anong reaksyon mo sa iyong napanood? Magbigay lang ng iyong komento sa ating comment section. Maraming salamat po at sana'y nakatulong po ang video na inyong napanood. Muli po, bawal ang hate, bawal ang sad. Dapat good vibes lang with DJ Scooby. Maraming salamat po.